Hi po! It's me, ang inyong Maricoy Susan Vlog. Yes po, welcome dito sa aking munting bahay. So tayo po ay nandito sa aking munting garden. Kasi nga, syempre nanay tayo, busy-busy po talaga. Hatid sa mga anak na nag-aaral sa umaga. Tapos ang inyong lingkod po, ang inyong kananay, meron din po kasi munting tindahan. So pag uwi galing sa school, ako po ay magbubukas ng tindahan at ayan, magbabante naman po tayo. So, tayo po ay nandito sa aking garden at meron po tayong mga tanim na gulay like ito pong okra. Malalaki na. Nasa baso lang siya pero talagang kailangan ko na siya i-transfer sa lupa no, kasi malalaki na siya. O, tas meron akong mga pechay din mustasa na ilipat ko na sa medyo mas malaki-laking paso. Kasi ang hirap po dito sa amin, may mga alaga din po kasi akong mga bibi, manok, pabo, pero nakahiwalay naman po yun. May bakod sila bago makarating dito sa garden. So, hindi naman maiwasan kasi syempre yung mga bibi po tumatalon o lumilipad. Pumupunta dito sa garden ko kaya ang nangyayari madalas po ang aking mga gulay, halaman nasa paso at naitataas ko po dito sa aking lagayan ng mga halaman. Ito po kasi ito po ay tent tapos tinamnan ko nung pandemic nung mga halamang gumagapang papunta po doon sa bubong para nang sa gayon po pagka summer meron pong lilim dito pagka may init na sobra. Excuse me po. So ayan ang mga halaman ko, puro greens, wala na ako mga halaman na bumubula-bulaklak kasi dati marami akong alagang bumubula-bulaklak na halaman, kaso napakaselan po talagang aalagaan mo. During pandemic po yon, pero ngayon hindi na. So ito yung mga napag-iwanan na matitibay na halaman, umulat umaraw, sila pa rin yun hanggang ngayon, hindi pa rin ako niiwan. So marami akong mga halaman na mga snake plant, dati lahat to nasa paso, pero ngayon syempre tinanim ko na po dyan. Tapos ayan mga halaman, mga aglonema, tapos po yung mga ito, yung mga dwarf na ayan, ano nga ba, aglonema din yata ito, yung maliliit na yun, yan so marami sobra yan sila dyan. Tapos ito naman yung agwa, ano to, nakalimutan ko madre, agwa di madre di agwa ba yun, ito yun bali pagkain daw ito ng mga like yung baboy. Yan, pinapakain yan. So, marami din ako niyan. Bumili yung aking partner dati niyan. So, iyan, mga ganyang halaman. No? Dami, diba? Nagkalat. Tapos ito, mayroon na naman palang tumubo. Kasi nung nagpalinis kami dito, yung ganito ko, as in mahaba na siya, gumapang na dito sa pader. Yeah, mga water plants kasi nga talagang protection sa init po pag summer dito sa amin. Sobrang init, dati wala mga puno dito sa amin. So natuto tayo magtanim ng marami. So napakaganda po talaga yung nagtatanim po tayo ng mga ano po, ng mga halaman sa paligid, mga puno, mga prutas o ayan 'di ba? Ayan So talagang iyan itinanim ko diyan para nga tumubo, para magkaroon ng kulay ang pader at magkaroon ng mga ganyang halaman, water plant. Tapos tinan nyo naman ang aking sampagita, nabansot na, tumubo yung pataas. So, pero parang merong naninira na hayop yata o insekto, mga uod. So ayan, snake plant ito, pinahaba ko ng gusto kasi in the future ako po ay pagka nagpagawa ng kubo ay syempre gagawin natin palamutian at ibili lang natin ng magandang paso, yung mahabo. Diyos ko, napakaganda niyan. Diba? Sobrang napakaganda po ng halaman na snake plant kasi malaki may tutulong po niyan sa atin sa air pollution dahil tayo ngayon nakatira sa kanto, so talagang maalikabok, marumi, so pansala yan. Tapos ayan, may mga ipon-ipon tayong tubig na kailangan natin itapon kasi nga umuulan madalas dito paghapon. Tapos ayun pa, sayang yun may ipon din tayo. So may talisay dito, pero ito ililipat ko sa lupa kasi lumaki na rin. Nasa pasong maliit lang yun pero lumaki na lumaki. So ito po yung pinakang lilim ng aking garden. So pagkasama po nandito kami, pumipesto ng mga anak ko, naglalagay ako ng pool dito para dito mag-swimming yung aking mga kids. O di ba napakalaking bagay yung merong ganitong lilim sa ilalim, may sisilungan ka pa, may tatambayan ka pa diyan. So ayun lang naman mga Maricoy ko.
So, sa next vlog ko, tour ko kayo sa aming mini farm kung nasaan nandun ang aking mga alaga. Tapos tingnan nyo naman, balikan natin ang ating puno ng okra. Nakita ko nakatumba na ito. Siguro ito. Ayun, ang lalaki na, diba? Ang taba, oh. Ayan, oh. Sayang naman, diba? So, naputol totally talaga. So, wala ng pag-asa siguro to. Oh. Ayan, oh. Asin wala na. So, oh, tatanggalin ko na lang. Palitan na lang natin ng panibago kasi meron pa naman ako dito sa baso. Nakalulungkot lang yung ganito. May nakita kang tinanim mo tapos nakita mo lumaki na tapos anong nangyayari? Masisira lang, diba? O, sayang naman. Hindi na siguro to. Ano pa ba to? Sayang, diba? So, malay mo naman magsanga pa. Lagay mo na natin. Baka sakali lang. At saka po pala kasi pag green thumb tayo, madali po mo tumubo ang mga halaman pagka ang ating kamay ay malamig. Di po ba totoo yun? Pag green thumb tayo, madaling tumubo ang mga pananim na tinatanim natin. So ako ganon. Madali lang ako tubuan ng mga pananim talaga. Like pagka puro mga buto. Madali lang talaga sila lumaki. So ayan, palitan natin. O di ba? May kapalit na. So ayun lang naman, maraming salamat po sa inyo. Thank you for watching mga marikoy and parikoy ko hanggang sa muli sa next vlog ko po. Maraming salamat.